Hello, kumusta po kayo? Mga kamag-anak, mga kaibigan, lalong-lalo na sa mga taga-suporta sa aking channel. Maraming salamat sa inyo at unti-unti nyo na akong napansin. Kahit na nakakaburing ang aking channel, may makukuha po tayong aral. Ang pag-usapan natin mga kaibigan, bakit? Saan ba nanggaling ang kapangyarihan ng Israel? Napakalit na bansa pero superpower. Maraming nagsasabi dahil mayaman. Siyempre mayaman, maraming gasolina dyan. Pero para sa akin, mayroon din akong kuro-kuro dyan. Pasensya na kayo, wala akong computer. Ang aking sinasabi nanggagaling sa aking isip. Ano po yan? Para sa akin, nandyan pa rin ang presensya, ang power ng Panginoong Jesucristo. At saka pangalawa, yung kabaitan. Yung kabaitan ng bansang Israel. Para bang nandoon pa rin ang kabaitan ni Jesucristo kung maalala natin. Kasi siyempre magkadikit lang naman yan eh. Ano ba yung teritoryo ng mga Hamas? 'Di ba? Ang lapit lang din 'yan. Dati isang lang naman 'yan eh. Pinaghati-hati lang. Bakit ganun? Kasi ang Israel, dahil sa kabaitan, marami siyang kakampi. Yan na nga ang sinasabi, hindi mananaig ang kasamaan sa kabutihan. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Ayun kung inyong nababalitaan, maraming salamat at ang ating mga kababayan, pinapayagan na makakatawid na po dito sa Egypt. Marami na pong nakakatawid. At yung mga iba nakauwi na sa atin dito sa Pinas. Maraming salamat sa mga OFW. Talagang alam namin na para sa pamilya, tinataya nyo ang inyong mga buhay dyan. Kasama kayo sa aming panalangin, mga bayaning OFW. Ingat po. Ayun i-update ko lang, pangatlong linggo ng digmaan, Ayun, kung hindi nyo nababalitaan, ako talaga, lagi ako nakatutok dyan sa balita na yan. Kaya sinasabi kong hindi manaig ang kasamaan sa kabutihan. Dihado na po ang mga kalaban ng Israel. Kubkob na. Kumbaga sa napaligiran na. Dapat hindi man ganun ang mangyari na dumanak ang dugo. Ang kaso, iyon na nga. Ang kapangyarihan ng Panginoon, mayroon kasing katapat yan. Mayroong kumakalaban. Ganito. Gusto mag-overpower. Di ba? Noon pa nga, ang Panginoong Jesucristo, diyan nga hinatulan sa lugar na yan eh. Di ba? Di ngayon, gusto mag-overpower ang masama. Hindi mananaig. Nandito ang kabutihan. Isa pang puhunan ng Israel, yun na nga, ang kabaitan. Nandyan ang ating, nandyan ang kakampi, Amerika. Ang Amerika, hindi yan kakampi sa hindi mababait. Yan mga, dyan sa mga gera, nagko-cover talaga mga magagaling. Alam na yan eh. Ako, wala akong binabasa. Yun lang din ang aking natutunan sa mga balita. Kaya hindi, ang mga Hamas, mga guys, naghinanakit na doon sa dapat na tumulong sa kanila. Pinabayaan sila. Ay kung si Israel, ang bansang Israel, kung hindi mabait, kung hindi siya kampihan ng Amerika. Doon lang sasakalin lang siya doon. Napakaliit. Dito nakapaligid yung mga kalaban ng bansang Israel. Gaganunin lang sila. Kaya po, yun po ang nakukuha sa kabaitan. Pag mabait kang tao, marami kang kakampi. Yan po ang pagkatandaan natin kahit sa hindi naman sa gera sa ating mga kapwa. Halimbawa, dito peaceful naman dito sa atin. Ay magdadasal po rin tayo kasi
nandyan din yung mga haka-haka na ganito, ganito, di ba? Ayun na nga, magpakabait lagi para may tutulong sa atin. Kasi kung kung pinabayaan yan, sinabi ko sa inyo, nandito nakapaligid lang yung nako, dadakmain lang yan. Kahit sabihin mong napakalakas yan, kung pagtulungan ka ng 10. Kaya hindi uobra yung mga kasamaan kasi pagkakampi mo ang kabaitan ng kabutihan. Ang Amerika ang sinasabi ko sa inyo, hindi yan kakampi sa hindi mabubuti, hindi mababait. Kaya hindi makapalag yung nandoon nakaabang na yung mga doon. Yung kakampi ng Israel ang Amerika. Kaya sabi ng nitong mga Hamas, bakit daw sila pinabayaan? Yun na nga rin. Sa kalooban ng Diyos, kailangan kasi lagi kang mabait. Ayaw ng Panginoon na biro mo, ikitilin mo ng isang buhay na walang kamalay-malay, lalo na yung mga sanggol. Yun po ang dyan. Kaya kailangan po. Balik na nga tayo dito sa atin, sa Pinas. Yun pairalin lagi ang kabaitan para marami tayong kakampi. Kasi ang kasamaan, kung magtagumpay ka man ngayon, bukas, palagay na natin na ilang bisis, mga 3 bisis. Sigurado pang 4, babagsak ka na. Ayan sinasabi na ang kasamaan, hindi yan mananaig sa kabutihan. Magtutulungan ka. Yun ang yun ang ng Panginoon Hindi pwedeng mag-overpower si Satanas. Ano bang tingin nyo sa mga salbahe, di ba? Kalaban ng Diyos yan. Kaya panatili natin na malinis ang ating puso. Ano ba yung sinasabing mahalin ang kaaway? Sa ngayon kasi mga guys, hindi na obra yung sabihin mo mahalin mo yung kaaway. Kasi aabusuhin ka. Kaya ngayon, kailangan kung mayroong masama, turuan natin ng mabuti. Sige, hanggang dito na lang tayo. Ingat po tayong lahat.